manual. Ayun, no? May kakaiba dito. High current. Ayun, nag-normalize. Oh, iba-iba. Check natin yung motor. Yung anong status muna ng motor. Yep. Dalawang klase yung current. Isang 20 tapos may 50. Wait lang. Checking kung grounded. Hawak nga ito ko eh. Ito, nakalas. Nagsi-single phase, buti hindi nasunog. Kailangan natin ng Philip. Ay, ito mapagsa. Ang itsura. Ito. Nag-arcing. Buti okay yung motor. Nakakapagtaka na hindi nag-ano itong thermal overload relay sa ito ay 5 horsepower. Settings test ng thermal overload relay. Napakataas pala ito. Unlimited ang ano eh. Mataas. Masyadong mataas tong settings. Oh. Naglolo ko eh. Kanina. Nagba-vibrate doon yung 3-piece na motor. Kaya dito. Nagba-vibrate. Oh. Masyadong mataas tong thermal overload relay. Bakit masyadong mataas? Computer. Screw. Buhayan mga paps. Ayan, nag-loss kasi dito. Kaya intermittent na single phase siya. Meron kasing gumawa dito. Nag-loss yung ano. Kaya tumataas yung current kanina. Hand, manual, start. Ayun. Ito na yung normal. Kanina sobrang sumasagad. Ito yung nakita nyo na dalawang klase siya. Intermittent. Ito, wala na yung vibration. Ang trouble ito, nag-loose. At ito na yung normal niya. Hindi na high current. Kailangan maglalagay ako ng note dito, no? Since na wala siyang masyadong mataas yung thermal overload relay. Ewan ko bakit ganito na pinalitan ng ganyan. I need lang ng 10 amps for about 10 horsepower. 5 horsepower na motor. 10 amps. Ang settings dyan. Hindi nagre-react. Yun ang delikado dito. Masisira yung motor. Dati nag-vibrate ito. Ayun hindi na. Dahil high current. Ayun, normal na. Tapos ito, ilaw lang naman yan. Okay, okay na mapos.
At ito na mga paps. Nag 20 na. Kanina full deflection, umabot dito. Ayun pala, ang nangyari ay intermittent na kumakalas ito. Ayan o. Nagha-high amp, tapos may vibration dito. At ang protection niya ay hindi umandar. Dapat mga 10 to 15 amps lang to. Tapos back up. Although napakataas, 50 amps. I-request itong thermal overload relay at itong ABB na contactor. Maaaring namagana yan. Kaya pinapatay ang DOL, aka manual. Ito voltage monitor. Ito buti may clamp meter, may CT, kaya na-detect to yung high current. Plus may vibration dito, although may vibration dito. Maaari din siyang lagyan ng floater. Okay. Floater, pero wala siyang timer. Floatless relay, walang floatless relay. Monitor, may init niya. Nainit pa rin siya. Kaya i-monitor nyo ito. Kailangan wag dito lang siya. Hanggang 20. Dahil pag inon nyo, Balik na naman. bumabalik. Yan, nagsisingle pitch. Ayun. Bumibitaw tong contactor. Magana yung contactor. Ayun no, may vibration. Meron na yun. Tapos nagpa-protect. Namamaga yung contactor. Maga. Ang risk kasi pag ni-rekta, rekta na lang kaya. Rektahan. Baka naman makaligtaan nyo pag rekta. Para lang hindi masira yung motor, tumataas eh. Tapos ayaw na naman, magana naman yung contactor. Ayan. Bumibitaw yung control. Maga. Ayaw ng DOL. Ay mag-react ng DOL. Ayun. Trip. Sa motor control. Namaga. Ito papunta na dito. Tapos yung bugtungan ay iipit na lang dyan, no? Para direkta. Iabilin na lang.
Kaysa ganito na hindi magamit to. Pinuputol. Ayaw na ng dol. Napuputol yung control. Buti hindi nasunog yung motor. Yung control kaya pa nating ano, pero yung sunog na motor wala ano. Kahit ayusin pa ito. Ayaw mag-latch. Ayaw mag-latch. Tignan natin ano mali dito. Okay, check yung voltage ulit. Ito sir, abang nagbibideo ka, pwede mag-picture dito. Picture habang naka-video yan. Oo. Tawag dito, intermittent. Kailangan mo pang alupin para bumalik sa operation. Although safety nga yun, yung kailangan mo pang alupin, pero ano na yung questionable na yung bakit kailangan pang alupin. Safety concern na yun. Na di-alip na motor control. Wala tayong outlet. Okay, yung contact.
I-off ko muna sir, video niya. Na? I-off ko muna. Kahit hindi na. Kahit hindi na, Marami diretso. naman yung ano. Naka-ano na ako sa DC kaya pwede ko lang i-send yan. Saka yung kompletong report. Magana naman yung contactor na ito. Meron pang voltage. Doon sa tangke meron pa yung nakikitang lumulutang na bola. O wala? Wala na yata yan. Initial na naman. Tapos sa alug test. Pag umiinit siya, namamaga yung isa. Vibration. Ano naman? No. Pansamantala. Pero kailangan palitan na itong contactor, tapos itong mataas na overload relay protection para makapag operate tuloy. Bumaba siya sir, ano? Dahil nga Paakyat nga yan. paakyat kasi Paakyat siya ng paakyat. over meron kasing floater dun yun ang magmo-monitor para maiwasan yung overcurrent. Yun ang magkakat niya sa dito. Ito yung floater na yun yung bola. Nakakabit dito, ikakat niya yung control para automatic. At nakalagay sa auto dati. Auto mode yun. Yun ang line cutter, yung Ngayon float naka-manual switch. na siya. Ngayon, since na mano-mano rin ang maring kaya minomonitor to Pero yung ganyan, okay na, medyo mas mababa, wag lang mataas. Wag lang yung lalagpas na hanggang dito, wag mag-30. Dahil ito mga 5 horsepower na motor lang to Yung ganyan sir, mga 15, okay na po yan. Ang settings ng 5 horsepower nasa 10 amps somewhere dyan. As to yung protection niya dito 10 amps. Yung 20 halos sa puno na yung tubig, maaaring mag-overflow na doon. Pero pag lumagpas sa single phase, overcurrent, hindi na hindi ka makakaano ng 5 horsepower pero pang 40 horsepower yung current. Lumagpas na yung needle
Ito sir, naka-video. At the same time, pwedeng mag feature dito. Contactor type. Sorry. Control. Manual. Close up. Dalawang contactor ng bundle niya. Pero hindi pa tapos. Dalawa na sila. Tapos ito naman dalawang contact na mandal dyan, dalawa na yan. Dati siya hindi na siya nag-current sa 20.